Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Tricycle bumangga sa poste at nahulog sa irrigation canal ang mga sakay. Isa patay, 7 sugatan. Lasing na lalaking umakyat sa tulay na yan. Nailigtas kaya? Presyo ng commercial rice tumaas ng 2 hanggang 4 na piso ang kada kilo ngayong linggo. At scrap metals na ginawang obrang sining tampok sa isang exhibit sa Pampanga. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, tumaas ng 2 hanggang 4 na piso ang kada kilo sa presyo ng commercial rice ngayong linggo. Ayon sa ilang negosyante, halos paubos na ang supply ng imported rice na ibinebenta sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang araw nang mataas ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Mula sa dating 750 hanggang 780 pesos na presyo sa kada 25 kilos na bigas, umakyat na ito ngayong linggo sa 820 hanggang 850 pesos kada kilo. 2 piso hanggang 4 na piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng commercial rice sa nakalipas lamang 3 araw. Ayon sa mga negosyante, matapos ang anihan ng palay ay nagsisimula ng tumaas ang presyo ng commercial rice. Sabi nga nila tatas na daw kasi tapos ng anihan. Maghihintay na naman ng 3 months, tatanim ulit pa eh. Nagsabi na rin daw ang mga supplier ng bigas na tataas pa ang presyo nito hanggang sa mga susunod na linggo. Kaya ang ilang consumer, minabuti nang bumili ng isang sakong bigas habang hindi pa masyadong sumisipa ang presyo. Apektado po sa pagbibili po ng bigas po. Kaya kahit mataas. Inaabot na rin po. Pahirapan na rin ang supply ng imported rice kasabay ng pagtaas sa presyo nito. Karamihan sa mga stall sa Malimgas Public Market, ilang araw na raw na walang ibebentang imported na bigas. Wala na po kaming mabigay. Kasi last na po yung imported na nakuha namin. Naghahanap po sila sa iba kaso wala rin po silang mahanap eh. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura, karaniwang tumataas ang presyo ng bigas pagkatapos ng anihan at kasabay ng pagtatanim ng palay. Pati bigas, makita natin yung disconnection ng presyo. Malayo yan. Pero paglilinaw ng Sinag na sapat ang supply ng bigas sa bansa, kaya't hindi natataas pa ang presyo ng bigas, kagaya noong nakaraang mga taon na umabot ng mahigit sa 60 pesos kada kilo. Sa ngayon, naglalaro sa 35 pesos hanggang 55 pesos ang presyo sa kada kilo ng local commercial rice, habang nasa 50 hanggang 60 pesos naman ang kada kilo ng imported na bigas. Chris, tuloy-tuloy ang pag-iikot na ginagawa ng Agriculture Office sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan para mamonitor ang presyo ng bigas na ibinibenta ng mga negosyante. Dito sa Mangaldan Public Market ay nasa 34 hanggang 50 pesos ang kada kilo ng commercial rice, partikular yung local rice. Samantala, ayon sa mga negosyante, Chris, possible daw na first quarter na ng 2026 sila makapagbenta ng imported na bigas. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. 10 taong gulang na batang nakikipaglaro sa kanilang kapitbahay sinakmal ng aso sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Labis ang pag-aalala ni Aling Rachel matapos umanong sakmalin ng aso ang 10 taong gulang niyang anak sa Mangaldan, Pangasinan. Nasa bahay ng kapitbahay raw ang anak at nakikipaglaro sa batang anak ng kapitbahay nang atakihin umano ng aso ang anak niya. Dahil sa pangambang may rabies ang aso, agad na pinaturukan ng bakuna kontra rabies ang anak niya. Siyempre, po ako. Parang nanghina po ako na nakagat po siya ng aso na gano'n. Baka anong mangyari po sa kanya. Kaya dali-dali ko pong kinuha yung bata at pinaturo ko po doon sa Agad din namang nagbigay ng tulong kina Aling Rachel ang kapitbahay na may alaga sa aso. Ayon sa may alaga ng aso, hindi raw nila inaasahan ang nangyari dahil maamo at hindi palagala ang kanilang aso. Posible raw na sa kalagitnaan ng paglalaro ng mga bata ay nasaktan ng aso, kaya ito nangagat. Tiniyak nila na regular na napapabakunahan ang kanilang aso.
Ayon naman sa barangay, nakahanda rin silang umalalay at tumulong sa ganitong insidente. Actually, pag lumapit sa barangay, tutulungan ng barangay yan. Sa totoo lang. Ang ginagawa namin, i-assist namin sila through provincial hospital or government hospital kung saan nila gusto. Ayon sa Center for Health Development, may 10 kaso ng rabies na naitala sa buong Region 1 ngayong 2025. Mas mababa raw ito ng 47% kung ikukumpara sa mahigit 10 kasong naitala ng DOH noong 2024. Paalala ng Health Authority na agad magpakonsulta sakaling makagat o makalmot ng aso o pusa. Pumunta po agad sa pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center sa inyong lugar at ipacheck po yung inyong mga injury, yung inyong mga sugat at kagat at kalmot at para malaman kung kayo po ay bibigyan ng bakuna o hindi. Huwag na rin daw hintaying lumala ang sintomas ng rabies dahil posibleng hindi na ito magamot pa. Pagkatakot sa tubig, pagkatakot sa hangin, yung parang meron na po kayong altered mental state o parang kayo po ay nag-hallucinate na, maaari po yung lumabas between 7 days up to 3 months. Maliban dito, payo rin nila sa mga fur parent na maging responsable sa mga alagang hayop. Kasama si Henry Domincil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Patay ang 48 anyos na lalaking nagmaneho ng tricycle matapos maaksidente sa barangay Bacod Bayan, Cabanatuan City. Ayon sa investigasyon ng otoridad, sakay ng kanyang tricycle, papunta sana sa health center para magpa-check up ang driver kasama ang misis at 2 niyang anak. Kasama rin nila ang 2 kapitbahay at mga batang anak. Habang binababay ang kalsada, sumalpok sila sa steel post sa gilid ng irigasyon. Tumilapon at nahulog sa irigasyon ang 8 sakay ng tricycle, kabilang na ang driver. Posible raw na inatake ng sakit na epilepsy ang driver kaya siya nawala ng kontrol sa pagmamaneho. Agad na rumesponde ang Bureau of Fire Protection Nueva Ecija Special Rescue Force, Bacod Bayan Substation, at agad na dinala sa ospital ang mga sugatang biktima. Wala nang buhay nang makita sa irrigation canal ang driver ng tricycle. Wala pang pahayag ang pamilya ng mga biktima at mga pulis patungkol sa insidente. Samantala, mga estudyante ng Calasiao Comprehensive National High School in-enjoy ang iba't ibang booth sa kanilang Student Week. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. In-enjoy ng mga estudyante ng Calasiao Comprehensive National High School sa Calasiao, Pangasinan ang mga booth ng iba't ibang school organizations bilang pagdiriwang ng National Students Day. Mayroong photo booth para sa mga mahilig mag-keep ng memories. Ang special yarn booth para naman sa mga mahihilig sa accessories. Mayroon ding booth para sa mga may message para sa kanilang crush ngunit nahihiyang magsabi. At ang charot reading booth sa mga gustong malaman ang kanilang future. Nariyan din ang face painting booth at doodle booth. Mayroon din namang gimmick para sa mga mag-best friend. Kunyari po, mag-best friend po tayo. Pag-iisipan po nating dalawa if ano po yung isusuot nating t-shirt. Then, pipili po ang BKD kung sino po yung mananalo. Then po, tas may premyo po yun. Annually po ginagawa po namin tong Students Day, pero ngayon pong taon is ginawa po namin siyang Students Week. And mayroon po tayong iba't ibang booth from iba't ibang organizations. Kung nagutom ka naman sa kakatry ng mga booth, don't worry dahil may mga budget-friendly food and drinks corner. Tuloy-tuloy naman daw ang klase at tuwing vacant time pwedeng makapunta at makasaya ang mga estudyante sa mga gimmick booth. Na pinapakita po natin na hindi lang po tayo nakafocus sa educational status po nila pero more on emotional, spiritual, and business minds po nila. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Agad rumesponde at nagsagawa ng rescue operation ang BFP katuwang ang PNP at MDRRMO kagabi matapos sa umakyat sa tuktok ng steel truss ng tulay ang isang lasing na lalaki sa Anda, Pangasinan.
Ayon sa BFP ANDA, bandang alas 7 kagabi na umakyat sa pinakatuktok ng steel truss ng tulay ang lalaki. Gamit ang mga heavy equipment na rescue ang lasing na lalaking nagtangkang tumalon mula sa tulay. Kwento ng mga kaanak ng lalaki na meron daw siyang dinadalang problema kaya nagawa nitong umakyat sa tulay. Umabot ng halos 1 oras bago na-rescue ang lalaki. Nakahawak po siya sa wire ng kuryente para matanggal yung pagkakahawak niya. Then itinali na lang po siya sa katawan para hindi na po siya makapagod. Nakatanggap umano ng reklamo ang himpilan ng Maldan Police mula sa isang resto bar patungkol sa 2 lalaki na tumanggi raw magbayad ng kanilang mga in-order na inumin na nagkakahalaga ng mahigit 11,000 pesos. Nang rumesponde ang ilang pulis sa lugar, dito na raw sila binastos at pinagmumura ng 2 lasing na sospek. At ipinagmalaki pang may mga kaanak silang mga opisyal ng pulis. Inaresto ng mga pulis ang 2 sospek na ngayon maharap sa kaukulang kaso. Sa pakipag-usap ng news team sa mga sospek, aminado silang nadala lang sila ng kalasingan at humingi na rin ng tawad sa pulisya. Kailan po irespeto po yung ating mga law enforcement personnel naman. Kasi po piniperform yung trabaho namin to the point na hindi mo pwede kaming dapat ganun din. Kasi siyempre ang batas natin ay pinoprotektahan kami ng ganun at kailangan namin implementin para hindi tularin ng iba. Lokasyon ng mga iligal na paggawa ng paputok sa Dagupan City, inaalam na ngayon ng pulisya. Narito ang report. Sinusuyod ngayon ng Dagupan City Police Office ang iba't ibang barangay para i-monitor at alamin kung mayroong mga iligal na paggawaan ng paputok. Kasunod ito ng nangyaring pagsabog sa isang iligal na paggawaan ng paputok sa Barangay Tabang noong linggo. Nakikipag-ugnayan ng DCPO sa mga barangay officials, lalo pat may mga natatanggap na report ang pulisya na mayroong mga iligal na gumagawa ng paputok sa lungsod. May ilang pangalan ng hawak ang PNP at sumasailalim ngayon sa verification at validation. May tinitignan na po itong mga station commanders natin for confirmation na yun may mga traces ng pagawaan. Nagbabala ang DCPO, hindi raw sila mangingiming magsampa ng kaso laban sa mga individual na iligal na gumagawa ng paputok na naglalagay sa peligro sa buhay ng bawat Dagupenyo. Nagbabalak at may ginagawa, ikuan na nila, ihinto na nila. Talagang mahirap yan, lalo na yan, nagkakadisgrasya ng ganyan. Mabutit, kaunti lang yung nadamay. Suportado naman ng mga barangay official ang hakbang nito ng pulisya. Sa Barangay Tabang, pinaiikot na rin maging ang mga barangay tanod para matiyak na hindi sila malulusutan ng mga gumagawa ng paputok. Ipinagbabawal din sa barangay ang paggamit ng boga. Gagawa po kami ng ordinance na po sa barangay regarding po sa bawal na paggawaan or mag-strict po talaga kami, lilibot po kami. Panawagan ng pulisya na agad i-report sa kanila ang mga gumagawa ng iligal na paputok sa syudad. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, presyo ng mga pailaw nagsimula ng tumaas habang papalapit ang Pasko. Silipin sa report. Kumukutitap na naman ang mga makukulay at iba't ibang disenyo ng pailaw na ibinebenta sa gilid ng kalsada sa Barangay Karanglaan, Dagupan City. Ilang araw din kasing nag-ayos ng mga nasirang pailaw matapos tumama ang bagyong Uwan. Yung mga ibang parol na basa, yung iba nasira, ganun din po. Tapos kami na rin ang gumagawa para mabenta. Mayroon din kaming materials din po na gagawa. Nagtaas na raw ng presyo si Bernard habang papalapit ang Pasko. Umaabot na ngayon sa 1,500 hanggang 7,000 pesos ang presyo ng kada parol depende sa laki. Nakadepende raw ang presyo sa materyales na ginamit. Tumaas din daw ang bigay sa kanila ng mga supplier. Hindi na raw magtataas ng presyo si Bernard sa Disyembre. Kahit na mataas yung inaano namin yung binabudget namin yung kung sino yung mamimiling talagang kagustuhan nila na magkakaroon ng parol. Matumal pa raw ang bentahan ngayon, pero inaasahang sisigla sa mga susunod na linggo.
Nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa mga bibili at nagbebenta ng mga pailaw na mag-ingat sa paggamit ng mga ito upang hindi maging sanhi ng sunog. Iwasan din ang octopus connection at huwag isaksak sa outlet ang mga pailaw ng magdamag, lalo na kung walang maiiwang tao sa loob ng bahay. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, walang bagyo pero 4 na weather systems ang patuloy na makakapekto sa bansa at magdudulot ng ulan sa ilang lugar. Bukod sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ, patuloy din ang pag-iral ng amihan at easterlies, kaya meron pa ring shear line. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang na ang Apayao, Cagayan, Kalinga, Isabela, Aurora, pati na sa Batanes at Babuyan Islands. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa pananambang sa barangay chairman ng Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, gabi noong Sabado. Sakay ng kanyang pick-up ang biktimang si Domingo de Dios at binabagtas ang Magallanes Street ng nasabing barangay ng pagbabarilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Mabilis na nakababa ang biktima mula sa kanyang sasakyan at ligtas na tumakbo papunta sa isang paaralan na malapit sa lugar. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga otoridad habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon para malaman ang motibo at kung sino ang mga nasa likod ng pamamaril. Sinisikap din ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuna ng pahayag ang biktima. Mga bus at modern jeep pinapadaan muna sa downtown area bunsod ng ilang ginagawang kalsada sa Dagupan City. Sundan sa report. 6 hanggang 8 traffic enforcer ang nagmamando ng trapiko sa AB Fernandez Avenue, diretso sa Rizal Street sa Dagupan City. Isinarang bahagi ng Hilaro Perez, kaya pinidiretso ang mga bus na biyaheng La Union, pati ang mga modernized jeep na biyaheng Manawag, San Fabian at Mapandan sa downtown area. Ang resulta, bumigat ang daloy ng trapiko mula sa AB Fernandez East Corner, Arellano at MH Del Pilar Street. Mula dito sa may Rizal hanggang sa may junction, sa may intersection doon sa may junction, ay napansin natin na bumper to bumper po yung traffic natin. Pansamantalang hindi ginagamit ang traffic light sa AB Fernandez Corner, Rizal para mas madaling ayusin ang traffic flow sa lugar. Pansamantalang i-off muna yung traffic light o i-flashing at ay mano-mano po natin para matignan natin kung magiging effective ba yung gagawin natin ngayon. Panawagan ng mga tsuper ng traditional jeep na sanay magpatupad ng kahit once a week na coding sa mga bus at modernized jeep na bumbiyay sa lungsod ng Dagupan para mabawasan ang traffic congestion. Talagang mahirap ang biyahe ngayon sa amin. Kawawa yung mga jeepney driver. Kahit bigyan sana sila ng coding, kahit isa lang, para mabawasan din sila at makabawi din kami kahit kunti-kunti. Pero ayon sa POSO, mismo ang mga transport grupo cooperative ang magpatupad nito sa kanilang mga miyembro. Posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 buwan ang bagong traffic scheme na ipinapatupad sa syudad. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Oplan Bandilyo ng Mangaldan Police mas pinaigting sa mga matataong lugar ngayong nalalapit ang holiday season. Narito ang report. Isa sa mga pinaigting na mga pulis ang pagpapatupad ng Oplan Bandilyo sa Mangaldan, Pangasinan. Magpaalala sa ating lahat. Mag-ingat po tayo sa mga kawatan. Nakatutok daw ang pulisya sa seguridad, lalo na ang posibleng pag-atake ng mga kawatan ngayong nalalapit na ang holiday season. Ito po yung ginagawa namin para po pag manggitong situation na bare months ay tumataas po yung crimes against property. Ganun.
Kaya po ang mga kapulisan dito sa Mangaldan ay didispatch po namin para po ipanawagan sa mga lugar na maraming place of convergence. Nakaalerto ang pulisya sa places of convergence o mga matataong lugar gaya ng palengke. Ang negosyanteng si Raul nasubukan na raw na masalisihan ng magnanakaw. Pinasok daw ang pwesto niya sa palengke at tinangay ang perang nakatago sa lalagyan. Doble ingat na lang po, ma'am, para mag-ingat na lang po sila. Tapos ingatan din may mga importanteng gamit nila, ma'am, para hindi po mawala. Payo ng pulisya na maging alerto rin ang publiko sa paligid upang hindi maloko o mabiktima ng kawatan. Iwasan daw na magdala ng mga malalaking halaga ng pera at mga alahas tuwing lumalabas ng bahay upang hindi matarget ng mga magnanakaw. Pag meron kita oportunidad, ando po yung krimen kasi nangyari. Ganun. Pero po ginagawa namin paraan para matanggal po yung isa sa mga crime triangulation na yun. Kasama si Henry Domincil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Formal lang binuksan ang Agri-Tourism Trade Fair sa La Trinidad, Benguet bilang bahagi ng pagdiriwang ng Adibay Festival ng Dalawigan. Tampok dito ang mga ipinagmamalaking produkto o mga pook-pasyalan na matatagpuan sa 13 munisipyo sa probinsya. Ayon sa provincial government, magtatagal ang Agri-Tourism Fair hanggang sa November 28. Maliban dito, pinagpaplanuhan din ng lokal na pamahalaan kung maaaring gawing Christmas Village ang Agri-Tourism Fair pagkatapos ng Adibay Festival upang mas makilala pa ang mga produktong Benguet. Ihanda na ang popcorn dahil mapapanood nyo na sa mga sinihan starting November 26 ang KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. 3 kwento ng katatakutan at kababalaghan ang tampok sa pelikula na based on true stories. Isa riyan ang Pocong na hango sa folklore sa Indonesia. Pagbibidahan niya ni Miguel Tan Felix kasama sina Christopher Martin at John Lucas, directed by Yam Laranas. Pagbibidahan naman ni Sanya Lopez at Elijah Canlas ang Berbalang na isang mythical creature from a Filipino folklore mula sa Tawi-Tawi. Kasama nila riyan si Rocco Nasino under the direction of Dodo Dayaw. Mapoposes naman ng demonyo ang karakter ni Jillian Ward sa istorya ng Sanib. Kasama niya riyan sina Therese Malvar at direktor nila si King Mark Baco. Presented by no other than Kapuso multi-awarded journalist and host Jessica Soho na hindi raw akalaing maisa sa pelikula ang kanilang mga kwentong KMJS. Sa media conference ng Horror Trilogy, present si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Baldelion. What makes this film really momentous is that Miss Jessica Soho has lent Kapuso Mo Jessica Soho to this movie. Ang Kapuso Mo Jessica Soho ang #1 TV show running for so many years now. At ang Gabi ng Lagim ay isa palagi sa highest rating episodes for the year. Kaya it's such an honor and privilege to have a movie carried by Kapuso Mo Jessica Soho's Gabi ng Lagim. Scrap metals na ginawang obrang sining tampok sa isang exhibit sa Pampanga. Silipin sa report ni CJ Turida. Mga yero, lumang bakal at iba pang metal scrap na karaniwang tinatapon lang. Gamit ang mga scrap na mula mismo sa kanilang construction business, binibigyan ni Clef ng panibagong buhay ang bawat piraso nito. Mula sa mga tumigas na welding marks hanggang sa natural na kalawang, lahat ito ginagawang bahagi ng kanyang kwento. Tulad ng School of Fish na inspired sa dagat ng El Nido at ang butanding ng Cebu na tila handang lumangoy palabas sa frame. Pero ang pinakakakaiba, ang tinatawag niyang folded sheets, mga pinagsama-samang sheets na nagmistulang origami na kabilang sa mga tampok ngayon sa isang art gallery sa bayan ng Bacolor. After the project, may mga sumusobra akong gamit sa bahay. So ayun, yun yung mga ginagamit ko sa paggawa ng mga sculptures. So parang rinirepurpose ko, imbes na itapon na lang or ipakilo sa junk shop,
ginagawan ko siya sa art. Hindi lang metal art dahil tampok din sa exhibit ang iba't ibang likha ng Kapampangan artist. Tulad ng painting na ito na hindi mo aakalain ay ipininta sa banana stalk. Hindi canvas kundi pinatuyong laman ng puno ng saging ang ginamit ng artist para gumawa ng kakaibang texture. We have a variety of art pieces. So we have, of course, paintings. They're in oil, they're in acrylic, and we also have some sculptures. Not only wood sculpture, we have brass sculptures, and we have a stainless sculptures. One of my goals is to really promote local artists coming from Pampanga. Mahigit 40 art pieces ang makikita sa exhibit. Patunay raw sa walang kupas na pagkamalikain ng mga Kapampangan. Magtatagal ang exhibit hanggang November 30. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, 36 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.